You're planning to renovate your roof at kailangan mo ng secondary framing. Anong pinakamagandang gamitin para dito? Metal or wood? In this video, ipapakita ko sa inyo kung anong pinaka-the best materials na gagamitin as your secondary framing. So, anong panantay natin? Let's dive in! Welcome sa part 3 ng ating roofing renovation. So yun, part 3 na tayo ngayon na kung saan, ito na siya ngayon. Almost 80% na yung ating roofing accomplishment. So tapos na yung phase 1, yung phase 3, at saka yung part ng phase 2, ito yon. Anyway, ito, pinahuli namin talaga itong part na to kasi titibagin na natin yung kabilang side. So mapapansin nyo, ito na yung pinaka-critical kasi itong part na to. So, as in, bulok na yung mga yero niya. At saka, syempre, talagang titibagin yung mga semento. Anyway, syempre, papakita ko muna sa inyo kung paano nga ba ang tamang pag-install ng ating battens. So, syempre, pag nag-install tayo ng battens, kailangan yung spacing niya vertical is every 1 meter. And then, yung horizontal ay 0.3 yung spacing niya. Which is, yun yung required talaga na kailangan 0.3. Pero kasi, ang ginawa natin, gumamit pa tayo dito ng plywood as ating undersheeting. Pero kung mapapansin nyo, dalawa yung undersheeting nito. Siyempre, yung existing metal roofing na corrugated, hindi na natin siya kinalas kasi okay pa naman. So, pinatungan na lang natin. Kaya nga tayo nag-spacing na 1 meter na vertical at saka 0.3 na horizontal. Para doon yun sa protection sa plywood. At saka, anyway, ang ginagawa namin, kaya tayo gumamit ng secondary framing para mapantay natin yung slope ng roofing. Kasi kung mapapansin nyo, yung existing to, merong mga part na may mga lubog. Hindi talaga pantay yung paka-slope ng bubong niya. Kaya ang ginawa natin ay gumamit tayo ng battens. Bakit nga ba battens yung ginagamit natin? Kasi siya ay lightweight. So, yun yung advantage niya. Lightweight siya. Pangalawa, mabilis siya i-cut. And then, pangatlo, mapapantay natin yung slope ng bubong natin kasi kaya natin siyang, ang tawag yun, sokalo. Papatungan ulit ng panibagong battens para mapantay lang natin. Diba? Yun yung ginagawa natin. So, ibig sabihin, pwede natin siyang i-cut ng hindi full, yung horizontal, pwedeng half lang or ano, para mapantay lang yung slope niya. So, gumamit lang tayo ng tansi para mapantay natin yung slope from ridge up to gutter line. So, yun. At saka, isa pa sa pinaka-advantage ng B45 or battens ay moisture resistant siya. So, hindi yan katulad ng kahoy. Pag yung kahoy ay pinagpapawisan, nabubulok. At saka, hindi lang yun, yung GI na B45 ay hindi siya inaanay. So, resistant siya sa moisture at saka sa anay. Kaya, at hindi lang yon sa temperature. Ano naman pala, ang ginamit namin undersheeting ay marine plywood kasi resistant siya sa moisture. Kasi yung marine plywood, yan yung mga ginagamit sa mga bangka kung mapapansin nyo. Pero talagang safe siya, protektado siya, hindi siya mababasa kasi meron tayong underlayment or underlayer. Sa side, nakaangat. Ito kasi problema ito, hindi siya pwede i-rivets di ba? Oo nga. Pagdating sa mga ganyan, ganito na sealant. Okay, so kaya lalagyan natin ng sealant. Ito, yung part na to, kakatingin din, katulad parang metal roofing din na kinakating talaga to. Kasi lalabas naman talaga sa bending buo yan. So dito na ikakatingan para pantay. Yan yung kinagandahan nito. Pero ang magiging weak niya talaga dito ay itong nasa ridge. Kasi mapapansin mo yung on the villa talagang nakaano talaga siya, oh. 'Di ba? Naka-Poltex siya. At saka zero leak yan kasi meron siyang umbrella na tech screw. Which is ito na rin yung recommend ko ginagamit natin sa roofing, sa metal roofing. Oo. 'Di ba? Hindi ka na magsisilan. Bali wala ka dyan. Wala pang filler. Wala pa. Kasi ginawa lang namin to for Temporary. Tsaka temporary lang. Okay, sige. So, yun. Kasi dapat may filler na talaga to dito. Ayun! Ang grabe, ang ganda na. 80%. So, yun. Tingnan mo, bulok na. Grabe, no? So, malamang ito, nabawasan yung bigat ng kanyang existing roofing. Na? Nabawasan talaga siya kasi semento talaga. Tingnan mo, semento, sobrang bigat yan. Kahit nagdagdag tayo ng secondary framing natin at saka marine plywood, magaan lang yun.
na on the Villa, magaan din siya. Kaya yun yung advantage talaga nun. So, ayun, at saka ito, by the way, naayos na namin yung mga electrical niya. Dati kasi, nakakalat talaga to dito. Kumbaga, basta lang nakapatong, ang ginawa natin, nakaayos na yan, no? So, pinadaan natin sa ridge para wala tayong exposed na mga cable o kaya mga wiring. Di ba, engineer? Lumalayo si engineer sa camera. Huwag ka na lumayo. Baka may shoutout ka. Tara mo siya. Shoutout na, dali! Okay. Wala. Shoutout po sa girlfriend ko. Ayan. Ano pangalan ng girlfriend mo? Ralin Basis po. Ha? Ralin Basis. Happy New Year. Happy New Year. I love you. Wala ba I love you? Love you na rin. Alam niya na yun, sir. Sana all. Sana all bagong taon may pag-ibig. Oh, kinikilig ka. Parang lumabas lahat ng collagen ni engineer. Collagen sa katawan. So yun, tingnan mo, naibalik na yung ano, babalik pa rin ba yung solar heater? Hindi na. Okay, so kailangan pag inangat natin yan, yung mag-aangat yan, pag kinabit, dapat alam namin ha. Kasi baka yung framing yan, possible maglalagay tayo ng flashing galing sa ridge papunta sa baba. Bali, ang mangyayari, sir, Mm. yung butol, parang Mm. papalitan. Okay. Tapos, papatagutin sa amin. Okay, so doon na sa bracket. Alright, sige. So yung texture na gagamitin, ito pa rin. Mas maganda siguro. Sa pinaka main frame. Okay, sige. Pero paki-coordinate mo na lang din sa akin. So ayun, matatapos na to. At paling ginagawa lang namin dito ngayon ay pinababa para makapag-install na tayo ng ating secondary framing. So pag naibaba na to lahat, maglalagay na tayo ng secondary framing at syempre, yung on the Villa, i-install na natin. Ano pa nantay natin? Tapos na tayo. 'Di ba? So matitira na lang yan ay mga finishing at saka yung counter flashing at saka yung dun part sa may gutter line na medyo eyesore kay mom. Actually, pinapagawa ko na yun kay Kuya Obet, yung pinakamagaling kong pentor. Pinapakagaya ko kasi yung kulay. So, although medyo mahal lang siya ng konti, kasi special yung color niya, pero rest assured maganda at saka matutuwa si madam. Yun ang pinaka-importante sa lahat, yung ma-impress natin yung client, di ba? So yun pinaka-importante sa lahat, di ba? Tsaka para magkaroon naman tayo ng panibagong project sa Presscon Philippines Incorporated, di ba? Presscon, Sir Bob, di ba? Ha? Another project, baka naman yung pinakamahirap lang yung para sa amin, yung pinakamabilis hindi na kami. Joke lang. Bakit B45 or metal ang magandang gamitin as your secondary framing? Unang-una, syempre ito ay lightweight. Pangalawa, non-flammable, hindi siya nasusunog. Pangatlo, resistant siya sa mga rodents, sa mga anay. So, hindi siya nabubulok. Pang-apat ay moisture resistant. At panglima ay mabilis siya i-cut. At ang pang-anim, syempre, ay mas mura siya kaysa sa kahoy. So, yun. Kaya, that's why I recommend B45 or metal as your secondary framing. So, that's end for my video. If you like this video, please don't forget to like and give me a comment. Kung meron kayong tatanungan, please comment down below at sisikapin ko sagutin with my technical team. So, again, I'm Paul Castillo, and remember, when it comes to your safety, there's pick up the right roofing contractor with a long track record in terms of good product, good price, and good service. Safety is a way of life. See you in my next video. Yahoo! Ako pala si Boots, shout out sa mga taga Reduque, taga 52 McKinley,